Narito po tayo ngayon sa Bulacan at patungo tayo ngayon para bisitahin si Julio Diaz sa kanyang tirahan sa May Kawayan. Si Julio kasi ang tinuturing na living Iron Man dahil sa dami ng kanyang mga iniindang sakit, pero patuloy pong lumalaban sa mga hamon ng buhay. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at sa Christine Babao's channel. Mr. Julio! Kamusta na? Long time no see, Julio Diaz. Idol natin to. General, Pacheco. General Pacheco. So, nasaan tayo ngayon? Sa May Kawayan, sa may barrio lang ka, Villacor, Village. Ayan. At asan ang iyong tirahan dito? Ayan, tumbok ng kalye. Ayan mismo, yan. Oo, yan. Parang may mga nakatirang iba. Oo. Pinupahan ko na yan. Dati kasi hindi ganyan dati nung araw yan eh. Oo. Nung araw yan, yung 2-story house lang yan nung araw. Ngayon ginawa ko na talagang ginawa mo commercial. Oo, pinag-subdivide ko na siya. Ginawa ko siya apartheid type. Ayun. Ayan. So nung nag-artista ka noon, nung gumagawa ka ng mga period films, diyan ka nakatira noon? Oo. Diyan, dito na yan. Sa building na yan. Nung araw para siyang chalet. Chalet ba yung sa bahay sa Switzerland na? Chalet. Chalet-chalihan lang. Na puro kahoy. Actually, puro kahoy sa loob para mas matipid. Ganun tipo. So, nirenovate. Parang ganun, binago. Oo. Yung building. As time goes by, inuunti-unti ko yung pagpapaayos para... painot-inot lang yan. Oo. Hanggang sa nabuo siyang ganyan lang. So, negosyo mo na to ngayon? Yan ang business mo? Isa sa mga business mo? Oo, hindi mo nakatira dito. Hindi mo ako nakatira dito ngayon eh. Ano lang ako dito, yung tawag doon, pag naniningil lang. Pagka pinipirahan ko yung mga tao dyan. Kaya pala nakasimangot nung dumating ka. Hindi, walang tubig ang prime water. Ay, apektado ba kayo noon? Yung sa prime Bulacan no, tama. Prime May water. Kawayan Bulacan to eh. Prime water, Camille Villar. Ayusin mo yung aming tubig dito. Uy, nanalo yun! Nanalo nga. Kaya nga. Congrats, Camille Villar. Ito si Julio Diaz na nanawagan sa prime water. Kaya nga. Gawa niyo raw paraan yung kanilang tubig. Lagi nawawalan ng tubig. Ito yung mga tao dyan, kung saan nag-iigib eh. Sa mga ganitong panahon nung na-aneurysm ka, ganitong buwan, mainit. Yes, dahil siya, yung tawag doon. April yun eh, April naalala ko. April, May. So, about a month ago, no? Yung anniversary. Yeah, almost like. Saan lugar ka inatake? Ito yung aking yung gate to nung araw. Hindi pa tindahan to. Gate lang yun nung araw eh. So, ayun, nandito kotse ko. Nandito kotse ko. Tapos, siyempre, paano ko? Masaan dyan ka? Nakatayo ka rito noon nung ginagawa ito? Oo, basta yan eh. Gate lang siya. Gate lang siya. Gate lang siya eh. So, bali dito, basta naglalakad lang daw ako eh. Tapos meron akong kinausap na may kinausap akong karpintero. Nagalit ako sa karpintero ko. Sa sobrang galit ko, bigla lang daw akong bumagsak. Eh, kapatid ko nagsalo sa akin eh. Hindi ako nasalong hindi ako bumagsak ng lupa. Nayakap niya kagad ako. Kasi kung nagkataon daw pala, kung diretso bagsak ko sa lupa, pag bagsak sa lupa ganyan, siyempre gravity pag ganyan, di ba? Ang tendency, yung ugat ko pala, yung tawag doon, yung ugat, parang yung pumutok yung ugat ko, nakatayo ako. Kaya hindi siya talaga sabog na sabog. Dito na doon kay sino nga ba yun? Yung babae naman, si Isabel Granada. Si Isabel, Di ba nagbabadminton, nagtitennis yata siya. Bumagsak siya, hindi na diretso na kagad namatay dahil kasi... Ayan. Buti na agapan, may nakasalo sa iyo. Bawat pintuan. Ayan.
Ito, dito. Ito yung aking mga... Ayan. Ito yung mga movies mo. Ito yung Sakay, ito yung Bayani. Oh, Bayani. Ito yung nanalo akong... ito yung Tao Tukso. Naging first nomination ko noong 1986. Kasama ko si Nora sa Taklob. Ito si Service. Coco Martin. Coco Martin, yan. Pinagsama namin ito. Sino to? Rosana Roses, Mapusok. Oo. Ito yung... Ito mga later na to, Manang. Oo, mga bago na indie film lang yan. Ubad na Pangarap. Kaya ano yan, kay Ana Marie Gutierrez yan. Sharon ka rin pala, ha? May Sharon din ako nung araw. Ang title nito? Tatlong Mukha ng Pag-ibig. Kaya, Action, bunso. ito, Batang Release nung araw, original kami. Oh. Yung batang release sa Channel 7. Oo, pero kontrabida ako dyan. Ayan. Ito, paano natakasan ang bukas? Yan yung kasama ko si Dino Bonibi. Bakit katagal na sandali. Dami mo pala movies na nagawa, no? Flor Contemplacion, no? Oo. Sigurista. Oo, yan. Ito, Lapu-Lapu, hindi dito Lapu. Oo, epic. Oo, yun pala. Ayan ako yan. Ito yung unang model ako. Rough Rider. Nak! Hanep, ha? Oo, yan. Sa forma. Batang Julio. Guwaping sa. Yan, di pa artista. Hindi, artista na pala ako yan, pero hindi masyado. Eto. Ito, pasok lang ng konti. Ito ang iyong kwarto kapag nandito ka sa Bulacan. Kaya ang aking higaan, isa lang. Lagi ganito kalalaki. Yan yung sinasabi mo, nahigaan mo. Pag hindi ganyan kalaki higaan ko, hindi ako makakatulog. Oo. Yan. Ito lang doon. Parang, ito yung sizes na almost like, ito yung sizes na ngayon ng bawat pinaupahan ko. So, meron ng may banyo na dyan. Meron na itong kusina maliit. Bawat unit may ganyan. Oo, may kwarto maliit. Ayan, ito may bintana lang ako maliit din. Baba na tayo. Baba na tayo. Ayan lang. Okay na ba yung ginagawa natin? Okay. Nagpapaupa. Yan, mura lang yan. 3.5 lang yan. 3.5 yun, yung sa taas. Oo. Ito yung 5,000. Ito ang halagang 5,000. Ito, mas malaki to. Malaki. May kusina. May kusina, tsaka Dining. may dining, tsaka may lutuan sila ng ano. Malaki to. Oo, tapos ito tindahan nila. So pwede kang, kasama na sa 5,000 yung tindahan. Oo. Mura, Kaya nga sabi niyo, hindi ako mukhang pera eh. Murang-mura yan, May kasama ng tindahan. Kaya nga. Daming pagkain, Yan, dito kumakain pagka minsan din. Oo. Kasama si General eh. Oo. General! Ano ba? Siya muna. Kaya nga, ayun to. Ito naman yung 4,000 na halaga. Ito naman, 4,000. Oo. Parenta mo rito. Ang tinda naman nila, mga refrigerator. Second hand. Ay, hindi. Mga ano yan. Mga bago yan? Oo. Mga pull out sa mall mga yan. ginamit na, Hindi. Hindi na bili kagad. Ang nabot po ba naman po sa sa pagkain expired? Oo. Kaya may bunti itong yan. Mga damage na rin. Maganda. Mga gas-gas po. Mga ganyan lang mo. Mga gas-gas lang kasi Mura na, tapos 50% ang halaga sa... Wow, laki ng diferensya. 50%. Ito, kung sa muli 15,000, makukuha niya lang ito. Ganun. Tapos may kwarto dyan, sarili dyan. Ayun sa loob yung kwarto nyo. Oo. At ang renta nyo rito ay? 4,000. 4,000. Oo. Ayos Kino-compare ko lang din kasi ako pinakamurang Kasi kung sa Maynila lahat ito, mayaman ako. Oo. Parang gano'n. Kaya nga. Yeah. Dati nakatira yung pangalan ko. Saan? Tundo. Ay, ito lang muna rito sa Tundo. Lupa nila, 15,000. Ilan? 15,000? Akin daw po yun. Hindi tanong. Sa Tondo raw yun, 15,000. Maynila na kasi. Dito daw sila sa Laka. Oo. Dapat pala sa Maynila ka rin bumili ng mga property. Hindi ko nga inisip yun. Taga Maynila ako eh. So punta tayo ngayon sa... Ito. Okay. Ito 4,000 lang ito. Pinaupahan ko ito. 4,000 din to, laki. Oo, kompleto yan. Ayan,
4,000 yan. May tindahan pa sa labas. Oo. Ano? Taas ah. Tarik lang. Pagagawa ko pa to kasi. Oo. Kaya pa ba ng ano? Budget ko. Hindi, kaya ng ano, structure? Ano, yung ano na lang, mga bakal-bakal na lang. Yung ano, yung mga puro bakal na lang. Puro bakal na lang. Anong tawag doon sa mga bakal na? Scaffolding. Scaffolding na lang halos. Uy, presko nga rito. Ito yung sinabi ko. Yun. Dapat kasi, ano pa yan eh. Ito. Binabalis ako. Every time na pupunta ako rito, nililinis ko to. Yun. Ito yung aking gawi sa buhay na puro ano tawag doon? Dibs ba? Oo. Ayan. Maluwag pa rito sa taas. Kaya sooner, ito yung paalis ko, itong bubong na to. Tapos kasi gagawin ko pa itong parang, yun nga, puro scaffolding na. Yung mga bakal na lang na ano. Tapos? Meron namang malalaking ano yan eh. Pangalan to yung halige. Kailangan lang naman doon. Ano gagawin mo? Doon sa mga pag-base scaffolding na? Dito titira. Dito ka natitira ito sa yung tuktok. ito na yung maluwag na part ng, kaya maluwag na yung aking galawan. Oo. Guys, kasama natin ang isang movie icon ng ating hinahangaan. Welcome back, Julio Diaz. Julio, welcome back. Second time around. Second time. Ang ganda naman natin, una nating vlog. Yan. Pinag-usapan. Tungkol sa mga madidilim na bahagi ng buhay mo, pero may mga masasaya ring bahagi, di ba? At marami silang natutunan doon sa kwento ng buhay mo. Dito kaya ngayon meron kayong matutunan. Tingnan natin. Pero kamusta ka na? Hindi ka na namin napapanood sa Batang Quiapo. Anong ginagawa mo ngayon? Ngayon, ano lang, antay-antay ng project na darating. Dapat kasi sa lolong nasama ako eh. Nasama, kaso nga, nasa Amerika ako nung tinawagan nila ako. Yun na, hindi na ako na 1 month ako sa Amerika kasi yun. Yung time na 1 week pa lang ako doon, kinukuha na nila ako. Ganyan lang, inuna ko muna yung nanay ko doon. Kamusta nanay mo? Ano na siya, meron na siyang tawag doon. Dementia. Oo, okay. May dementia. So nanay mo may dementia? Oo. Naku, mahirap yung. Nakikilala ka pa rin niya? Nakikilala pa rin niya, tsaka ang kinakausap niya yung batang ako. Paano? Ibig sabihin, meron na siyang ganun episode na kinakausap niya na yung hindi na physical na tao. Pero ang casting, kami rin lang. Pero batang version nyo, ang naaalala niya. Oo. Visible sa kanya eh. Ilan taon na nanay mo? 19 na, itong this coming October. Kaya this coming October, pumunta na naman doon para i-celebrate yung birthday niya uli. Maganda naman sa'yo, kahit na wala ka mga projects sa TV at pelikula, meron ka namang pinagkakakitaan. Nakapag-invest ka sa mga properties. Yung bagay na yun, siguro siguro blessed na talaga ako masasabi. Dahil kasi nga, yung idea na yung binili ko yung mga bagay na nakikita mo ngayon sa akin ngayon dito, hindi ko naman inisip na pagkakitaan ko sooner in my life eh. Nung araw kasi, nung araw na nangungupahan kami sa Quiapo, talaga ang hirap din ang buhay na nangungupahan. Siyempre, single parent ang nanay ko. Pagkatapos yung idea na nangungupahan ka lang, kung saan kayo tinatapon ng panahon. Tapos dumating sa point na grade 3 pa lang ako, kasama ako sa nagbabayad sa bahay namin. 35 pesos lang nung araw ang upahan nung araw. Ano klaseng pinagkakakitaan mo nun? Nagtitinda ng dyaryo. Nagtitinda titinda sa school ng mga yung mga candy ng nanay ko. Tapos nagbibenta ako ng mga ganung bagay na tumutulong-tulong ako. Dumating nga sa point na ako'y nagbabayad nung pag walang kinikita nanay ko. Ikaw nagbabayad? Tulong-tulong kami. Ito yung mga nabili ko dito. Mumura lang nung araw. Mura lang nung araw yung lote ko doon. Magkano lang yun? Parang 150. 150 per square. Per square meter. Itong may mga tindahan. Oo. 150 yun. Ito 500 eh. O yung billboard, 500. May daanan dito sa highway. Oo.
Yan yung ang tawag doon? Ha? Pinaupahan ko lang sa sa tao-tao laban. Pinaupahan ko lang yung lote. Although, Tayo sa gilid. oo. Although kumpanya yan. Kumpanya yung nakausap ko na. So inupahan nila yung lugar ko. Ay, ito nakita na rito eh, oh. Kaya nga. Pero, ayan na yung billboard. Kaya wala nang advertising dahil kasi Tapos na eleksyon. sa eleksyon. Pero siyempre, naghanap sila ng tawag doon. Ng mga commercial ads. So, libre to ngayon. Pwede upahan yan. Oo, ngayon, libre yan. Nagkigain lang naman ako ng income doon sa upa eh. Oo, sa upa. O kumbaga mano-manong upahan lang. Kamusta naman kamusta naman nakita? Yung una nga, lugi ako dyan eh. Bakit? Naloko ako dyan nung araw. 4,000 lang ang upa dyan, monthly nung araw, gara. Oo. 4,000 monthly? Oo. Yan. Mula rito, hanggang doon. Yan ang lupa mo. Ito, another, ito. Oo. Yan ang, mura lang nung araw dito eh. So hanggang dyan ang lupa mo. Doon sa kabila. Doon pa. May mangga pa rito. Oo, ito. Ang laki. Ayan. Kaya pag ang plano ko nung araw, pag ito ay another kalye yan. Itong kalyeng to, parang ng Jollibee. Lalagyan mo ng Jollibee. Oo, yan. Pag tuloy-tuloy, kaso matanda na ako, hindi na kaya. Oo. Ayan. So, yan. Pwedeng yan, di ba? Pang Jollibee. Oo. Pwede mong palis, no? Ha? Oo. Pwede palis. Pang lupa. siya, oo. Gano'ng kalaki yan, Julio? Hanggang Ilang dito. square meters? Bali, 300 square meter almost. 300 Oo. square meters. Ayan, oh. Yan, ito yung May ito tao. siya. Hindi, yan, yung mga, ang tawag doon, squatters to eh. May squatter area. Yung squatter yan, yan. Yan, ito yung future na magiging magandang buhay ko siguro. Sooner in my, tuloy-tuloy ako. Sabagay, papaporlis ko lang naman yan eh. Magkano kinikita mo dyan pag merong naglalagay ng mga placements? Wala na akong pakialam doon. Wala ka? Wala na ako doon. Ang sa akin, isinupahan nila monthly ng 60,000. Yung lugar. Yung lupa lang. Kumbaga itong billboard, may iba nagpatayo niyan. Yung mismong yung outcome mismo. Yung mismo yung kumpanya na yon. Tapos inuupahan ng kumpanya sa'yo, yung lupa. Lupa lang, kaya mano-mano lang ang yan, ang tawag doon. Ang basihan ng ng upa sa akin. Mga 60,000 naman. 6,000 naman. Mula sa 4,000. May kumanda na. Dati 4,000 lang. Tapos nung nakita ko yung kanilang kung bakit ko ginawang 60,000, sabi ko, garaan nyo 300,000 din yung pinaupahan niya, magkabilang pisige, pagkatapos bibigyan nyo lang sa akin 4,000. Sabi ko, dagdagan naman nyo yan. Sila na nagdagdag. Ayun na. 75,000 lang ang bili mo dyan? 75,000 lang, oo. Noon, yung lupa na yan na tinatayuan ng billboard, 75,000 lang halos ang binayaran mo dyan. Oo, may pelikula na ako noon. Ang pelikula ko, kada pelikula ko noon 75,000 din. So ang mindset mo talaga, dahil nga naranasan mo yung hirap, nakita mo kung ano yung mga pinagdaanan ng pamilya nyo, you wanna make sure na kapag may naipong kang pera, ini-invest mo. Sa kagustuhan ko na meron ako matitirahan, kumbaga Panginoon Diyos yung nagsasabi na. Ibig mo sabihin, ayaw mo mawala ng tirahan. Oo, yun yung gusto mo idea. sa pagtanda mo, lagi meron ka mauuwian na bahay. Oo. Yun, na hindi kami uupa. Oo, security. Kasi hindi mo yan. naranasan yun eh. Na nagkaroon kayo ng sarili nyong bahay talaga eh. Kwarto lang na maliit, mga ilang square meters na kwarto yung tinitirahan nyo? 10 square meters lang. 10 square meters? Oo, gano'n. Paano kayo nagkasya ron? Kaya nga, tabi-tabi Para talaga kami. sardinas. Para kami sardinas noon. Oo. Yun yung buhay ko nung araw na sabi ko nga, sana isang araw, suswerte na ako, yun nga sabi ko. Kung swerte man ako, meron kami lahat matitirahan. Mm-hmm. And so far sa buhay namin,
Lahat kami may natiran na. Sa amin. Palis na po kami ng May Kawayan, Bulacan at lilipat naman kami sa Marilao kung saan nandun yung isa pang property ni Julio. Ito yung townhouse. Ito yung townhouse mo. Madam! Madam! Ay! Na ginastos ako pa ng kalating milyon. Oh. Dahil kasi Ongoing nirenovate. pa rin, no? Ha? Repair. Ongoing pa repair. Oo. Pero tapos na yung repair nito. Pinaupahan na lang to. Pero yun na nga, hindi pa na. Katatapos na halos eh. Ako nagdisenyo nito. Ayan. So, supposedly, ito siya. Ayan siya. Ayan. May loft lang siya. Oo. Ayan. Ayan siya. Laki rin. Oo nga. Yan. Ako nagdisenyo nito, Beng. Ayan, may terrace ka rito. Disenyo, tsaka construction. Tinanong ko yan, yung mga, ano yan. In-stylize ko na lang. Paunti-unti, ano? Pinutinot. Oo. 4 na buwan. Kwarto yan. Oo, siyempre. Pag pinupahan mo na, normal. Anong storya nito, Julio? Saan mo ito nabili? Itong townhouse na to? Binili ko lang ito halagang 300,000. 1990s na. 1990s na. Oo. 300K. 300K lang to. Pero nung araw, kung ano yung itsura nung kabilang itong mga bahay na to, ito yung itsura nila nung araw. Ito yan o. Ito sila nung araw, 300K. Yan. Ganyan. Old style, no? Old style. Pero itong renovate ko, binago ko. Naging na, parang loft na. Studio type, no? Studio type. Nung araw kasi, nung kasalukuyan nagkaroon akong pera, bili lang ako ng bili. Tapos hindi ko alam na yung value pala nung araw eh. Tumataas. Hindi lang yun. Ngayon, taasan na lahat eh. Pero hindi ko alam, ang value nung araw, malaki na pala nung araw yun. Yung Yun mo 200, 300 na yun. Yun lang sa may ano ko, magkano yung lote doon. Sa May Kawayan is 500, sabi nga natin 75,000, di ba? So that 75,000 is malaking pera na pala nung araw. Yun ano. Pero hindi ko inisip na gano'ng kalaki ang pera nung araw. So tama yung ginawa mo, nag-invest ka. Invest lang. Oo, kaysa nasayang mo sa bisyo. Wala pa akong bisyo noon. Yung nagbisyo ko, buti hindi mo binenta yan o nagkabisyo ka, yung mga yan? Hindi man ako magasto sa ano eh. Pagka minsan man sila naman bumibili. Alindog lang. Ito, yan lang. May CR ba to? Meron. Meron din, yan. I'll make sure na meron makakatira sa baba. May banyo. Oo. Ayun pala, dadalhin ko nga pala rito yung ano, yung mga dapat ko. Kasi hindi pa tapos to cabinet dapat ito. So, yung mabitbit ko ngayon, yung mga cabinet. Yung mga pintuan ng cabinet. Dadalhin mo na. Halika. Laki, may kwarto pa, oh. Oo. So, yung unit na yan, nasa likod mo, ano yan? Sa'yo yan, bale? Oo, sa akin to. Diyan ka tumitira, minsan? Hindi. Ano lang to, bali, kumbaga, ang tumitira lang dito yung katulong ng kapatid ko. Na si Audrey. Ito ngayon, itong buong bahay na ito, binigay ko lang sa kapatid ko. Binigay ko na yan, pero yun na nga, sa kanila na yan. Pero sinabi ko lang akin yan, dahil kasi hindi pa naman sa kanila pangalan eh. Sa'yo pa rin, no? Pero yung sa taas, yung inaayos mo ron, ano yun? Anong plano mo ron? Alin doon? Yun? Yung inakyat natin, ano yun? Ay, paupahan yun. Ano yan, ito nakalagay niya, for rento. Second floor. Ayun, dito na, meron ka na palang ads. So pwede na kayo tawagan yan? Tinatawagan siguro, kaya tinatawaran. Okay. Di ba ito pala? Natin, okay. Ito number 12. Ano yan? Anong story niyan? Story niya, binili ko siya ng 180. Tapos, nung binili ko na to, sabi ko, sobra-sobra na yung bahay ko rito. Sabi ko, binenta ko lang to. Tumumula ako ng 20 mil. Magkano mo nabenta? 200,000. 200,000. Pero kailan yan? Time ago yun. Kailan yan? Tagal na. Oo, matagal na. Kaya nga. Kaya nga, 300 ko na nabili yan eh. Ito. Ito, itsurang yan. Ito kayo, yung bago niyang property. 300 yan eh.
Oo. Inay, kumusta kayo? Nakatapos ka ba ng ano mo, ng college mo? Yeah, X-ray tech. X-ray technician. Oo. Paano ka napunta sa sa pag-aartista? Sino nag-introduce sa'yo dyan? Ano na naman, siya na naman bagay na gawa ng Diyos. Paano? Ibig sabihin, isang araw, naglalakad ako sa isang nagsushooting, tapos nakita ko ni Noel Malyonga. Napadaan lang ako. Naka-all white ako. Hindi ko alam na yung all white kasi ako, X-ray tech. Oo, So X-ray uniform technician. namin, naka-white kami. Sa kulay kong to, pag sinutan mo akong puti, parang glowing. Kitang-kita. Kitang-kita agad. Para, may gano'n datingan. Sabi nga ni Noel Malyonga, para doon sila nakita ng Greek goddess. God, hindi goddess. Goddess babae. Greek God. Oh, Greek Parang nakita God. sila ng Greek God. Okay. Oo. Okay. Para si Venus. O sige, so nakita ka nila. Tapos, Oo. anong ginawa? Mga sila, siyempre mga bading. Kinausap ka. Yung kinausap ako. Sabi ko, ewan ko, ganyan pa ako. Tapos yung una kong project sa pangalan to, yun nga kina Noel Malyonga, kay Claudio Sobel. Ano ba yung kay Claudio Sobel? Shame. Oo, nandun ako sa Shame. Andun din ako sa pelikulang Sinner or Saint. Na-introduce ako doon. Doon kayo introduce. Oo. Pero, mga bagong artista yun eh. Hindi ka masyadong nag-stand out kasi nga, baguhan. Mga baguhan eh, puro kami baguhan doon eh. Ang stand out lang doon si Claudia Sobel eh. Siyempre, siya bida eh. Oo. Tapos, may isa pa yung kay Mario O'Hara na Claudia Sobel din. Tapos, napasabag din ako sa grupo ni Noel Malyonga, yung kinariki Dabao na Felipe de las Casas. Ang bida nun si Ricky Dabao. Si Ricky. Oo. Ikaw, anong role mo ron? Ako, ang role ko doon, taong bayan. Parang extra-extra ka lang. Gano'n? Extra, walang Wala kang masyadong speaking line. walang speaking lines. Pag noong mga panahon na yan, mura lang bayad sa'yo. Hindi ko matanda na binayaran ako doon eh. Pinakain ka lang. Parang pinakain lang ako doon. Pero habang ginagawa mo yan, nag-X-ray technician ka pa rin. Tuloy lang. Panahon ng yun, ng walang eskwela noon. Kailan yung biggest break mo nangyari? Biggest break ko talaga, yung panahon namin ni Jacqueline Jose, yung Tako Tukso. 85 na yon. Yung kinukwento ko sa'yo, 83, 84, 83, 84, yung mga panahon ni Claudia Sobel. Bago mamatay si Claudia Sobel. Tapos yung panahon namin ni Jacqueline Jose, talagang ginawa na namin yung Tako Tukso. So may pagka-sexy to? Oo, sexy. Kaya nga ito yung first sexy film na nominate sa Urian for Best Picture. Nanalo si Jacqueline doon, pati kami nominated doon for Best Actor. So after no, nakilala ka na ng tao. Si Julio yan, Julio Diaz. That time naman naki-Edin Estrella na ako. Para manager mo yun? Siya manager ko bali. Yung kay Noel Malyonga, kaibigan na lang na, sige, tutulungan kita dito. Kumbaga si Noel Malyonga, siya yung establish na sa akin, pinakilala niya sa akin kung ano showbiz. Yung profiling talaga ng pagiging artista, nag-start off na ako kay Edin Estrella. Naging Julio Diaz na ako. Julio Diaz ka na naman. Dati ng panahon ni Noel Malyonga, ang screen name ko noon Rani Regalisa pa. Tunay Mariano. Yun ang pangalan mo noon. Oo. Rani Regalisa. R-A-N-I. Rani. Oo. R-A-N-I. Oo. Regalisa. Bakit yun ang name? Apelyido ko talaga yun eh. Ayun ang talaga apelyido mo, Regalisa. Yun ang apelyido ng papa ko. Okay. Kasi De Leon talaga ako sa nanay na lang yan. Oo. Dahil di sila kasal. Kaya sinundan ko yung yung De Leon ko bilang X-ray technician dahil kasi kailangan kasi sa passport, kailangan kasi pangalan ng birth certificate mo.
Pero tunay mong pangalan ay Mariano Regaliza talaga. Mariano Regaliza. Sino nakaisip ng Julio Diaz? Saan galing yun? Okay, Edith Estrella na yun. Oo. Sabi nila, hindi sisikat yan. Mukhang galisin yan eh. Mas may dating nga naman ng Julio Diaz. Oo, Ah, at that time, Parang may dating. sikat na sikat si Julio Madyaga ni Bembol Rocco, remember? Oo. Yung Maynila sa Kuliwana. Doon kinuha ang Tapos, Julio. Oo. Ang Diaz, Ang Diaz because, siyempre, famous yung, pag Diaz ka, meaning may clan ka. may royalty. Parang, may part of a clan ka dito sa sa showbiz. yung Para ganun. mga Gloria Diaz, mga ganyan. Oo, mga kontrabida. Romy Diaz. Romy Diaz. May Lahat Diaz, ng mga pamilyar. Diaz, pamilyar ka agad. Oo, galing ha. Nakaisip ka na. Kailan pumasok yung Bayani? Nasa Viva na ako noon eh. Oo. Kontrata na ako ng Viva noon eh. Ginebra na muna ako. Another part ng what do you call this? Career. Career ko, yung successful ng pagiging success ng aking career ay yung commercial. May mga ginawa akong nag-start off ako sa mga Ginebra commercials. Ginebra, ko. San Miguel. Ang sabi nyo noon, isang araw umuwi ka, ihatid ka ng iyong pa, upang muli tayong magkasama. Mahirap man ang buhay, basta tayo'y magkasangga. Masaya pa rin kahit paano, lalo na ngayong Pasko. Ganun ang effect ko pala nung araw, Ano? Ano pala, artisahin pala ako. Ano ka? Parang Malapiolo Pascual ba dating mo noon, nung kabataan? Parang gano'n eh. Nakikita ko sa mga retrato Oo. mo eh. Kumbaga sikat ka na yan. Yung mga panahon na yan na gumagawa ka before Bayani. Kilala ka na ng tao. Hindi pa rin masyado. Kasi parang naalala ko, nagmarka ka talaga sa Bayani at Sakay. Yun, Nung ginawa mo yun, iba yung dating mo na eh. Parang Oo. ibang level na eh. Ito nila nasa Viva na ako ha. Oo. Viva na ako, hindi pa ako nabigyan talaga ng tamang exposure. Oo. No, bida-bida na naman ako dun eh. Pero iba pa rin yung dating nung dahil kasi nung mga heroes na yung ginagawa mo. dahil kasi nag-solo, kumbaga, Oo. kung ipo-profile mo ako, Oo. pag pinrofile mo ako, doon nakalinya yung career ko. Hindi ako hindi ako Viva artist na, pag kasi nung Viva artist ako, one of those lang Yeah. dati. Oo. Saka pag binention mong Julio Diaz, automatic na isip ng tao Sakay. Sakay ka. Talaga, hanggang ngayon, Sakay, yung lahat talaga nasa isip nila Oo. na Julio Diaz. Doon ka Kumbaga, talaga nagmarka. nag-start off ako doon sa ganong klaseng pelikula. Paano in-offer sa'yo mga yun, yung mga movies na yun? Bayani ang audition. Ah. Tapos, siyempre, ang mag-decide nun, si Raymond Red. Yeah. So, I don't know, anong criteria nila sa isang actor, bakit ako yung napili bilang title role. Bonifacio, ang role mo. Oo. Andres Bonifacio. Hindi ko naman, siyempre, kumbaga sa audition na ganyan, pag audition, normally, hindi mo rin alam kung ano yung talagang papapelan mo di ba? Oo. Hanggang sila magde-decide. So, nag-decide ng ko, si Raymond Red, partly of the success, si Raymond Red. Kasi nag-ano rin ako nag-theater din ako noon Nag-acting workshop din ako. At that time, yung acting workshop ko dyan sa CCP, ang nag-encourage naman sa akin dyan, si Dante Mendoza. Siya ang mahilig mag-artista. Siya talaga. Si Brillante. Si Dante Mendoza, si Brillante Mendoza. Oo. Si Direk Brillante Mendoza. Siya si Dante, oo. Sa teatro. Siya mahilig mag-artista yun noon. Siya yung mahilig mag-artista. In-offer sa iyo yung Bayani, nakapasa ka sa audition. Hindi nga sabi nga siya, hindi ko alam, ako pala si Si Andres Bonifacio. Andres Bonifacio. Akala ko ako si Tandan Sora. Ano nangyari yun? yung pala yung role na in-audition ba? Kasi malala ko yung Greek goddess. Sige. Okay. So yun na. After nang ginawa yung Bayani, ano naging impact sa karir mo noon? Wala pa masyado yun. Wala pa rin. Pero ano pa lang yun, yun ang simula nung simula na in-introduce na yung idea na meron ng isang grupo ng kabataan na gumagawa ng
ng Heroes Film. Heroes, hindi Heroes Fair. Hindi Heroes Film. Ilang consciousness na nangyari nun. Na-introduce lang sa industriya natin. Nakilala ko na si Manny Pangilinan. Si MVP. MVP na. Siya na yung siya na yung nilapitan namin para gumawa ng Sakay. Sakay na nga. Hindi mo alam na ikaw ang gagawin bida ron noon? Sabi nga sa'yo, ano lang ako yung bang parang kung ano nangyayari, hindi ko alam. Pagkatapos yun na nga. Parang yung ending pala ako, para sa akin na pala ikaw yun. Pala si Sakay, no? Ako na pala yung kanilang niluluto. Parang ganon. And of course, that made you who you are now, no? Julio Diaz, because of Sakay. Sama, oo. Diba? Were you nominated doon sa Sakay? Dami nomination. Madami. Hanggang sa lahat ng award-giving bodies. Ano na panalunan mo as Sakay? Pangit ang ano ko doon. Dahil kasi nga ako, rebelde akong tao ba? Hindi ko siya pinromote. Imbis na tapos sa mga award-giving bodies, hindi ako ma-attend. Snub ka? Dumating sa point na nag-snub. Siguro na. Yumabang ka, gano'n? Hindi yabang. Ano? Nagkaroon ng realization na nitong tawag kasi kami magkapatid. Hindi ko alam po ang pinagawayan namin. Hanggang sa point na parang hindi ako makikipag-cooperate. Nagrebelde ka? Nagrebelde ako noon. Hindi ako nakipag-cooperate. Tapos meron silang idea na dadalhin sa ni-introduce yung sa eskwela ang pinapalabas. Hindi ako ma-attend. Inaasahan ka ng mga bata. Hindi ka nagpapakita. Inaasahan nila ako lahat. Pero basta ako, rebelde ako naman pa. So wala ka rin na panalunan na award dahil sa pero ganyan mo? Puro nomination. Puro nomination lang. Alam mo naman ng mga award-giving bodies kahit pa paano kailangan ng politika dyan Saka dapat nandun ka pag di ba nominate ka. Nakikipag-greeting. Hindi ka nag-meet and greet. Wala akong ganun. Walang ganun. Walang ganun purpose. Ayun. Ng pagiging artista. Kaya hindi ako sumikat. Wala ka PRP. Yung pangapanahon na yan. Wala akong ka-PR, totoo lang. So anong mga nangyari sa'yo after noon? Nung Sakay, anong mga movies na nagawa mo? Sunod-sunod na yun. Magaganda na lahat ang exposure so far, mo. yung mga Flor Contemplacion. Yan na, yung mga ganyan. Oo. Wala nang period films, wala nang mga hero-hero, wala nang gano'n. Wala na. Puro mga drama na. Hindi na ako naisali noon. Nag-bold ka rin noon, nag-sexy-sexy ka noon. Oo naman. Talaga? Takot-tok sa sex film. Di ba? Pero nung kabataan mo, talagang naguhubad ka noon sa mga pelikula? Hindi, ako. Ora lang nakahubad. Ora. Ora lang na maganda katawan ko, maganda yung shadow, mga ganyan. Oo, mga tipong nakabuka ganyan, kita lang brief na. Na nakita yung mga shot na nakikita yung mga itlog-itlog. Pinapasilip mo yun, pag gano'n. Oo. Idea naman yun ni Brillante Mendoza. Si Brillante yung gano'n, mahilig yun sa gano'n Mga silip-silip, panakaw na shot, no? Ang shot is panakaw na silip. Kaya effective din si Brillante. Kamusta naman ang love life mo noon, ng mga panahon na yun? Ay, wala akong steady. Ha? Anywhere, Strike anywhere ka? Strike anywhere. Tapos doon, ayoko masyado may tatagal na... Ayoko may tatagal dahil kasi masakit sa ulo ang relationship. Ayaw mo? Ayoko ng relasyon, para bang kulit nila. Para bang naobligan akong, ano ba problema mo? Natatali ka, parang gano'n. Matatali. Ayoko tinatali sa lahat. Maski sa relationship ko sa buhay ko. Hanggang ngayon, tinan mo, soltero akong bigla. Ayoko nung merong... Ayaw mo na may asawa. After a while, naramdaman ko sa sarili ko ayoko pala may katabi matulog. Gano'n? Oo. Papansinin mo yung kama ko, lagi maluluwag. Ayoko lagi may katabi. Paano? Ayoko basta. Siguro na nga, yun na nga, yung idea lang na
Anakan lang, puta. Ang pangit ang datingan ko. Walang family orientation. So, ibig sabihin, marami ka anak sa labas? Oo. Ilan mga anak? Total? Tatlo. Hindi naman marami yun, tatlo lang pala eh. Pero puro pigilyo, puro... Pero lumusot. Ang pinayagan ko lang to asawa ko. Oo. Si ano ka pala, no? You're not the marrying type pala, no? Oo nga, hindi ko rin alam, hindi ko rin alam yun. Mga nakailan ng girlfriend mo sa showbiz? Basta alam ko, sa showbiz hindi ko naman, ayoko magbilang dahil kasi mamimension sila, parang pangit. Wala naman pangalan eh. Numbers. Ilan? Numbers. Nagbibilang talaga. Sige. Take your time. Mga 6 lang naman pala. Mga sikat sila, mga artista. So far sikat. Oy. Pero ayokong i-mention muna sila. natin pangalanan. Basta may mga sikat dyan. Oo. Okay. Oo, sumigat sila. Oo, tama. Talagang kinuwenta ko talaga. Sige na ba talaga siya? Sino kaya yung mga yan? Intriga tuloy ako. Nag-iisip ako ngayon. Isa pa nga. Asa na siya? Naging tomboy, di ba? May ligaw sa Sausaw Suka. Oo. Dire-diretso na yung mga movies mo hanggang sa nangyari na nga sa iyo yung mga dark period ng life mo. Oo. Di ba? Oo, kaya nga. Kaya when you got into the house, tapos nagkasakit ka. Of course, lahat po yan, nandun sa nauna nating interview kay Julio. So you can just, balikan nyo lang ho yung una nating interview sa kanya at malalaman nyo ho yung detalye nyo. Hindi na natin pag-uusapan dito yun. Ang pag-usapan na lang natin, syempre, nagkakaedad na tayo, no? Syempre, kung ano-ano na nararamdaman natin sa katawan natin. Yun ang pag-usapan natin. Yung mga bagong dumating na mga karamdaman. Kaya nga ikaw daw yung parang ikaw yung Iron Man eh. Iron Man ng industriya sa dami ng sakit mo, pero you're still standing. Oo nga. Ano ba to? Parang may ang tawag doon, Bionic Man ba yun? Oo parang... Tama ba yun? $1 million. Ano mga pinagdaanan mong sakit? Aneurysm. Tapos ngayon may sakit ako ngayon dito, yung gallbladder. Puno-puno na daw ng bato. Tapos yung sa heart ko, yung heart. Yung kinamatay ni Nora, di ba? Di ba nag-stent ka? Nag-stent siya pero nagkaroon ng complication. Ako naman, nung sa Amerika, nag-stent din ako. 4 yung na-stent sa akin. 4? Tapos subjected ako for bypass. Hindi nangyari. Nabakalan ako dito. Yan, isang dahilan. Aksidente ka? Aksidente naman ito. Tapos may hernia pa ako. Inayos uli yung pinasok sa loob yung mga lumalabas na. Parang bituka, gano'n? Bituka. Tsaka dito rin yata nag-start off yung prostatitis na yan. Recently, parang nirayuma akong pagkatindi-tindi. Hindi ako makalakad. Yung bang nalumpuhan ko halos. Ano daw yun? Rayuma. Kumain kasi ako ng hindi ko alam na napakataas ng acid, ng uric acid ko. Ayun na, parang gout, gano'n. Gout, oo. Buti nga ngayon, nakakalakad-lakad na ako eh. After a while, parang shooting kami, di ba? Shooting kami, hindi ako makalakad. Anto, malabo lang ang mata ko rito. Malabo na rin ang mata? Pagka titir mo, merong puti sa loob. Parang cataract, gano'n? May cataract na nag-start off siya pa parang natanggalan na ako nung araw eh. Tapos ngayon bumalik na naman. Tapos ang datingan nasa loob na siya. So sooner baka mamaya matulad daw sa nanay ko na mabubulag. Kailangan paagapan mo agad. Kailangan maagapan nga eh. Kaya nga nagpa-maxicare ako eh. Kaya lahat ng examination libre. Pero bayad lang ako ng one time 16,800. Pero dapat yearly yun. Grabe, no? Halos nakapatong-patong lahat ng Kaya nga, kahanga-hanga na nandito ka pa rin. You're still standing. Ang dami ng mga celebrities ang pumanaw ka makailan, di ba? Ang dami ng mga nakatrabaho mo yan eh. Ricky Davao, Nora Honor. Si Jacqueline Jose, biro mo isipin mo. Jacqueline Jose. Naunahan pa niya ako sa heart. Di ba?
Anong nararamdaman mo kapag nababalitaan mo yung gano'n? Na may mga kasama ka na nawawalan? Sinasabi ko, ay naisip ko para ba napakaswerte ko pa rin. Dahil kasi, kung tutuusin, itong mga taong ito, mas maalaga pa sila sa katawan nila. Kasi ako, hindi ako maalaga sa katawan eh. Just recently lang, ngayon ko lang binavalue yung idea na mahalin ko sarili ko. Sa pamamagitan ng, yung sa healthcare. Ngayon lang. Nag-i-invest na ako ngayon. Nag-i-invest ako sa mga healthcare. Insurance, no? Health insurance. Ayoko mamatay agad. Pero ready ako mamatay anytime. Pero, siyempre, tulad nga na sinabi ko doon sa una kong may kasunduan na ako kay Lord na kung ako'y babalik ulit sa naki-agree na ako sa yung covenant ko sa kanya, pwede niya akong kunin. So, ibig sabihin ready ako. Kahit katikim lang, pwede ko sabihin na, Lord, kunin niyo na ako. At this time, handa ka in case na nakunin ka ni Lord anytime ka. Naka-prepared ka. Not this time siguro. Wag mo na. Para bang... Sa'yo mo ready ka eh. Ready ako, pero kung magkakamali ako sa ginawa ko. Okay. Wala naman akong ginagawang kamalian ngayon eh. Okay. So yun ang commitment mo sa kanya. Oo. Once na may ginawa kang mali, pwede mo na akong kunin. Oo, yun, ganun tipo. At the same time, siyempre, kahit ano sabihin natin, yung pressure na, akala ko nga hindi ko makakayanan yung salitang, pag nag-iisa ka na lang sa buhay ko, dari, ikaw ako talaga wala na akong kausap. Halos wala na akong makausap na tao ngayon. At natutuwa ako sa sarili ko, kahit na hindi na ako kinakausap o may kinakausap ako for a day, for 1 week wala akong kausap, okay lang, nasa loob ako ng bahay ko. Wala akong TV ganyan. Yung psychology ng nag-iisa lang ako, hindi na naman ako nagsasalita nag-iisa. Wala pa naman akong gano'n. Nakakatakot din yun kasi baka kung umabot sa puntong may nangyari na wag naman sana, wala kang kasama, wala tutulong sa'yo. Parang nangyari kay Jacqueline nga, di ba? Para kay Jacqueline. Yun yung mga Pero sa bagay na yun, hindi ko na kinakatakot ngayon dahil kasi, na ako sa heart, yung heart ko is, stable na siya. Stent procedure na ako. So, ibig sabihin, without that, maaaring mangyari sa akin yun. Kakatakot ko yun. Ano pa? Siyempre, habang nag-drive ka, hindi naman ako mabilis magpatakbo na. Wala na yung, hindi na ako yung ganong klase na driver na, mabilis lang. Fast and Furious, gano'n. Fast and Furious. Hindi na ako gano'n. Talagang mabagal na ako magmaneho. So, I'd rather na, enjoy ko lang yung driving ko lang. Kaysa yung... reckless. Maging reckless ako. Ano pa ba yung nangyayari sa buhay ko na... Yun nga, yung idea na pag wala ka ng kausap na like in my case, pag sometimes may mga party ewan ko, may ugali kong ayokong pumunta. Parang tinatamad daw pumunta. Kahit alam ko, hindi naman ako mahirap kausap, madali naman ako makipag-usap. Pero, yung mismong psychology ko nga, kahit wala akong kausap, okay lang. Kahit yung tao, nakita ko na siya, pag nakausap kami, may pagkukwento, hindi ko siya gustong kakwentuhan, pero gusto ko lang siya nakikita. Ganun lang ako. May pagka-loner ka rin pala, no? Ganun ba tawag doon? Loner. Para mas gusto mo mag-isa ka. Tapos ayokong malaman kanyang problema. Alam, feeling ko pagka nagkaroon siya ng problema ko na rin. Magiging problema ko na rin. Tapos ang buhay ng tao, tapos ending, ikaw nahihingaan. Yung pala iniiwasan mo, ha? Iniiwasan. Kamusta naman ang relationship mo sa anak mo, sa yung ex-wife? Okay naman kami. Okay naman kayo? Okay naman kami at natutulungan ko rin naman sila kahit somehow, yung anak ko naman pag-alagala sa iba't ibang parte ng mundo. Dahil kasi na siya ngayon, what we call this, diverse siya at the same time, ang pinapapil niya sa buhay ngayon, siya yung
mermaid. Talagang nag-stay siya sa loob ng aquarium. Yun ang trabaho niya? Oo, yun ang trabaho. Mermaid? Mermaid. Oh. Kung ano nung mga aquarium sa buong mundo. Grabe. Oo. Parang it's also a different form of entertainment. Parang showbiz din, di ba? Na nasa stage ka, nagpe-perform ka sa mga tao. Parang ganun din. Oo. Yung ex-wife mo, okay naman kayo? Nag-usap kayo? Okay naman. Okay lang. Oo. Yung mga anak mo sa iba, yun. Nahiraman na nga niya ako 100,000 eh. Nahiraman ka na. Yung dalawa mong anak? Ay, hindi ko na nakikita yung mga yun. Sabi nga sa'yo, Bakit? Sa pagkakasala lahat yun eh. Pero tatay ka pa rin ng mga yun. Alam ba nila? Hindi nila alam. Ay, hindi nila alam. Dahil kasi nakakalam lang nun yung babae. Hindi na sinabi siguro, no? Sinabi lang niya sa akin yung babae, uy, anak mo ito ha. Sabi ko, gagaga, putang ina mo ka, baka mamaya. Baka mamaya kasi. So friends pa kayo noon? Kaibigan mo pa rin yung mga nanay noon? Hindi ko na sila nakikita. Noong dati, sinabi niyo, ito, magiging... Ay, hindi kayo nahabol. Na parang, oy, sumuporta ka sa mga anak mo. Wala gano'n. Walang gano'n. Dahil kasi nga, pareho kami nagkasala eh. Nagtaksil. Nagtaksil sa mga asawa nila. Oo. Ayun. Tapos nabuntis mo. Hindi ko makalain mabubuntis ko. Dahil kasi nga, sabi ko, yan, alam mo na siguro na gano'n ka, tawag doon yung nag-site ka. Kapag nag-withdraw ka, pero kinain yung pera mo. Alin? Kinain ng machine. Oo. Nag-withdraw ka, pero hindi lumabas, kinain ng machine. Kaya nga, gano'n na nangyari sa'yo. Kaya nakadalawa ka tuloy. 3. 3 aksidente yun? Oo. Kasi Pang-4 bali anak mo? Yun lalaki yun. Yung nag-mermaid, yung nagbe-mermaid, tunay ko anak yun. Kaya nga, so ang anak ko sa labas ay 4. Dahil kasi isa babae uli, tapos yung 2 lalaki. 2 lalaki. At pero hindi ko sila nakita. Kaya nga eh. Hindi nila alam na ikaw tatay nila. Ito sa Japan, pwede ko makita anytime. Kasi pagkapangalan ko Mariana. Pag ganun wala kang sense of parang longing na gusto mo rin makilala yung mga anak mo yun. So far, gusto ko rin sila makita, pero of course, siyempre, hindi na, may tinatawag na na rapport, ang tawag rapport na yun. Wala nang connection kami, dahil kasi siyempre kahit ito sabihin mo, kabataan dapat, pagkabata pa lang, meron na yung naman, balikan lang natin yung doon sa mga nawawala mga artista natin, no? So, wala kang fear sa ngayon, pero ready ka. Yun ang sinasabi mo. You have no fear. Tuwing may namamatay, siya sinasabi ko, dapat mas nauna ako dyan eh. Dahil sa itsura ng ng condition mo. Condition ko, medyo fragile na ako ngayon eh. Fragile na yung ng katawan ko ngayon eh. Hindi na ako medyo makatakbo, hindi na ako nakakatakbo eh. Nahirapan na rin ako. At saka, siyempre, hindi ko rin pinapursue yung idea na gawin ko yung cardio exercises. Hirap ka na rin doon. Oo, ito nga lang, saltaw ngayon, no? Oo, medyo namamalat ka na, no? Hindi na malat, yung bilang... Naninigas? Naninigas yung dito ko. Okay. Kaya, yun mga isang bagay na nasabi mo sa sarili ko, parang hindi na ako negative, pessimistic ako ngayon, dahil kasi para bang gustong ayaw ang datingan ko eh. Ayaw na. Parang ayoko nang mag-memorize ang lines, ayoko na, although hindi ko binibitawan ng sarili ko na paminsan-minsan nagme-memorize pa rin ako. Oo, kailangan mo yun. Oo, kasi parang nag-exercise yung brain mo. Basa pa rin ako ng basa para yung informative thing na dahil nga sa idea nga ng dementia, inaano ko yung meron pala akong lahi na lahat naman tayo eh. Yeah. Pag nakakaedad talaga. By the time na pag 80 ka na pala, simula na. Nanay ko 19 eh. Ano sa tingin mo ang purpose ni Lord? Bakit hanggang ngayon andiyan ka pa rin? Yan hindi ko alam. Hindi mo pa nalalaman yon? Ayoko mag-isip ng bagay na mas mataas pa sa Panginoon Diyos. Dahil kasi, sabihin, nanguhula na lang ako. And ayoko isipin mga bagay na
Dapat kasi baka mamaya mag-manifest. Natatakot ako sa manifestation na mangyayari. Kaya might as well, huwag na lang mag-isip ng mga bagay na horrible, one. Tsaka yung maging pessimistic ako sa idea na tungkol sa health ko. Pero siyempre, meron dapat devices na ginagawa ko. Like yung, yun na nga, dapat meron akong, para bang dapat frantic lagi ako pag may na nararamdaman ako sa katawan ko. Kailangan meron ako kagad knowledge ano ba yung mangyayari sa akin. Ayun, medyo ano ako doon. May pagkapraning ka na doon, pag gano'n, no? Mapraning man ako, okay lang. Okay, kasi, nakapraningan yun. Okay, nakapraningan yun, tama in the word. Yung word na yun. Dahil kasi, somehow, andun yung self-love na sinasabi. Mas nakakasiguro ako na anytime na may dumating tayo sa puntong, dahil sa wala na nga mag-aalaga sa akin, maliban lang yun dyan, yung kinabeng, tsaka itong aking magiging kaibigan, mga kaibigan ko, na pagka may nangyari sa akin, sila lang yung mga taong pwede ba alagaan mo muna ako for the meantime? Pwede gano'n, di ba? Di ko rin maasahan siyempre asawa ko dahil kasi may asawa na rin siya. Ang anak ko naman, di ko naman maasahan dahil kasi meron ng mahirap, Amerikano pa yung kanyang mapapangasawa. Ay, sabi ko. Medyo malayo. Tapos magkakaroon man ako apo, hindi ko na makakausap at mahirapan na kami makipag-Inglesan dyan. Dahil siyempre, by the time na wala, ito, in my klase ng buhay, meron, hindi mo ako makapag-practice ng, kahit na sabihin mo, pagsalita ng English, kailangan, meron ka laging kausap na Englishero din. Di ba? Kailangan pa-practice mo yun. Kundi makakalimutan mo lahat. Ayan, ang ganda na kwentuhan natin. No? Marami natutunan ng mga viewers natin sa iyo. Julio, ano gusto mo sabihin sa mga tagahanga mo? Yung mga sinubaybayan ng karir mo, wala nagsisimula ka pa lang. Somehow, ano ba masasabi ko sa mga taong ito? Salamat sa inyo at nandiyan kayo sa paligid ko. At dahil sa nag-iisa ako sa buhay, pwedeng isang araw, lapitan ko kayo. Pero siyempre, as much as possible, ayoko yung masyado akong nakakadisturbo sa pang-araw-araw na buhay natin. Kumbaga, ginagawa ko naman ng paraan sa sarili ko na maging maayos. Nakapag-ipon naman ako, may kinikita naman ako. Yung nga lang, siyempre, mental health, kailangan ayusin ko pa rin ang buhay ko dahil kasi ang challenging part dito is yung para kailangan may nakakausap pa rin ako na tao. Dahil, kasi tatanda tayo, mahirap yung wala tayong kausap. Yan. Thank you so much, Julio. And we'll pray for you. Pagdasal natin siya, no, na sana mas tumagal pa ang buhay niya kahit ang dami-dami niya nakaramdaman. Kakayanin mo yan. Think positive lang at syempre, lagi tayong manalig sa taas. Thank you. Thank you, Nick. Hi there, Teammates! Ngayong buwan ng mga nanay, samahan niyo ako sa vlog na ito upang higit nating makilala ang isang napakaganda at natatanging ina na ang kanyang pagmamahal sa kanyang anak ay walang kapantay. Kasi dami na niya pinagdaanan. Like, there were times that I just told them na, I told the Lord or told Him na, kung hindi mo na kaya, it's okay. Kasi, kasi for me, when you see Him, lalo na yung last surgery niya, it's something na I don't want to see again. Like, I don't want Him to experience whatever He had in the ICU or whatever He experienced that 1 week in the ICU. Like, ayoko na makita yun ulit. And those little things do matter to me. And I also tell Him my prayers kay Lord na if whatever Alonzo is, tatanggapin ko. Kasi if hanggang dito lang siya, meaning if he can just smile like this every day, ito na yun. I live my life day by day with him. Okay. Julius and Tintin would like to thank the following. Pure Gold, always panalo. David Salon, wherever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Raja Travel Corporation, with you on your journey.
David's Cologne Love Mist. To order, message TonyBBabaw@gmail.com. Enagic from Japan, Kangen water machine.